Hello Kabilabs! Today's video, isi-share po namin sa inyo kung paano namin nabili ang bago naming sasakyan. Okay mga Kabilabs, so nasa test drive po kami ngayon. Ganito lang po dito sa UK. Kapag may nagustuhan kang kotse, iti-test drive mo kapalit ng license mo. I-share ko rin po sa inyo kung ano yung mga kailangan natin gawin pagkabili ng sasakyan, paano i-tax, paano pag-a-apply ng insurance, at tips para hindi tayo maloko sa pagbili ng mga used cars. Hi! Hello Kabilabs! So, nandito po tayo ngayon sa Portsmouth kasi bibili tayo ng kotse. Ayan. Welcome to Portsmouth! Bakit tayo nandito ngayon, be? Kabababa lang po namin ng train. So, ngayong araw na ito, Feb 22, 2025. Titingin po kami ng sasakyan. Kaya mag-upgrade po tayo. Hindi naman po siya brand new. Second hand din lang. Pero medyo year 2012. Mahal kasi dito ang brand new. Nasa 20,000. Dandararon. Nasa loob siguro yung kotse. Oo, ito na po yung bibila natin ng sasakyan mga Kabilabs na nakita natin sa online. Tada! Okay, paano nga ba bumili ng sasakyan dito sa UK? Punta lang po kayo sa inyong Play Store or App Store. Search nyo po itong Auto Trader. Nissan Qashqai yung sasakyan namin, kaya ito yung makikita nyo dito. Pero any model, pwede po kayong mag-search dito ng mga gusto nyo. Makikita nyo po dito ay mga new and mga used na mga kotse. Explore nyo na lang po kasi buong United Kingdom po ang makikita nyo dito. Aside from Auto Trader, meron din po kayong pagpipilian pa dito sa baba. Ayan tulad nito. Car Gurus, Used and New Cars, or sa Gumtree. Yung luma po namin sasakyan, nabili po namin yun sa Facebook Marketplace 2 years ago. Ito yung nag-aantay sa atin, yung gusto mo. Hindi yan, 14,000 yan eh. 13? Dito na yan? Oo. Oo. Wala, yung sakyan. Nasa likod siguro. Unfortunately, ay ang nagbabayad po yung nasa office, naunahan na po kami. Kasi po, ang kalakaran po dito ay first come, first serve. Kahit na tumawag ako ng ilang beses na kami ay papunta na ng asawa ko para bilhin yung sasakyan. Malayo po yung biyahe namin mga Kabilabs. Kung nakasasakyan po kami, 1 hour yung biyahe. Pero dahil nag-commute kami, hinabot po kami ng 3 hours dahil sa traffic. And by train, and nag-bus uli kami, tapos naglakad. Sabi po ng mga dealer, kaunting-kaunti lang po yung pagitan namin nung buyer. Pero alam niyo po ba mga Kabilabs, naniniwala ako sa everything happens for a reason. So, hindi talaga para sa amin. Yung sasakyan na yon na nakita namin sa Auto Trader, ipinakita ko talaga na very upset ako at hindi ako natuwa sa ginawa nila. Kaya itinuro kami sa ibang car dealer. Medyo malayo siya mga Kabilabs, nasa 15 minutes walk. And pasalamat din ako mga Kabilabs kasi kung hindi nila ito isinuggest, hindi namin makikita itong bago naming sasakyan. Ayan, unang kita pa lang na in love na talaga ako mga Kabilabs. Kasi puti talaga yung first choice namin. And yan, ini-inspect na ni Mister. Lahat, pinapaikot na niya. And iba talaga pagka lalaki yung titingin ng sasakyan kasi sila yung may knowledge sa mga ganyan. Woo! Okay, Kabilabs. Parang blessing in disguise po ito. Okay, so nandito po kami ngayon mga Kabilabs sa sa ibang talagang diesel car sales. Ayan o. Kasi nagkaroon ng misunderstanding. Siguro blessing in disguise din to. Kasi ay nako. Nasa test drive po kami ngayon mga Kabilabs. And mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo. Test drive pa lang to. What do you mean, be? Na diesel to? Pag diesel ay? Mataas ang clutch. Mataas ang clutch.
Yung kay ano, Dimitris, ano ba yun? Saan ba tayo pupunta? Pag dito lang, hindi natin matitest drive to eh. Okay, mga kabilab. So, nasa test drive po kami ngayon. Ganito lang po dito sa UK. Kapag may nagustuhan kang kotse, iti-test drive mo, kapalit ng license mo. Yun lang. Tapos hahayaan ka na nila. Pero bago nila kami hinayaan na i-test drive itong sasakyan nila, mga kabilabs, binigyan kami ng red placard. Yun nakita nyo po sa dashboard. Katibayan na itong kotse na ito ay hindi pa namin nabibili at for test drive pa muna. Hindi po kami naghahangad ng magarbong sasakyan dahil wala din naman po kaming budget. Ang tinitingnan lang talaga namin sa sasakyan ay may sat-nav and may armrest. And most especially, dapat 5 ang door. Kasi medyo nag-sacrifice kami ng masyado doon sa luma namin sasakyan. Na 3 lang ang pinto, nahihirapan kami. So sabi namin, kung magkakaroon kami ng bagong sasakyan, we gonna make sure na talagang 5 na ang doors and medyo malaki ng compartment. And SUV yung sinadjust or gusto ni hubby kasi malaki. And may pinaplano kami in the future na mag-travel. Kaya ganitong klaseng sasakyan ang napili namin. So nagustuhan namin. And lastly, dapat puti. Pero any color sana, okay na sa amin. Pero ito nga, dito kami dinala ni Lord. And meron pala silang puti. Kaya makikita nyo po, napakasaya po namin. Dating. Hi, mister. Hello. Bilagay mo dito, huwag dyan. Dito. Ano masasabi mo naman? Bago ka ng car. Hindi ito akin sa inyo. Itaas mo itong taas. Sige. Tago mo isa. Tapos ito, natutuwa ako. Meron na akong salamin. Hindi na ako mahihirapang mag-makeup. Dito, di ka tutuwa. Dati kasi wala eh. Oh. Be. Go na kami. Tuwang-tuwa siya eh. Nakasakay ka na sa ganito? Nakasakay ka na sa ganito dati? Diba kaya dinarad ko dati yung Fortuner. Ganito rin ba? Kato ka laki yung kaya. Sunroof din? Hindi. Ito nga ibig kong sabihin kung sunroof. Yeah. Hello! Pumunta na tayo na Scotland! We're so happy, mga kabilabs. We're so excited. Lord Lexi. Wow, ang forma oh. Ay, grabe. Nakakakilig. Grabe, amazing. Galing talaga ni Lord. Kaya stop na. Parang kailan lang ba nung ginuha natin yung kotse? Diretso ka lang. Aside nga po pala sa mga preferences na nabanggit ko kanina, isa sa mga kinonsider po namin ay ang MOT. Kaka-MOT lang po nito noong January. And then, kailangan may warranty. Napaka-importante po ng warranty pag bibili tayo ng sasakyan kasi hindi natin alam, baka pag uwi natin ng bahay, biglang may sumulpot na mga problema. At least, may peace of mind tayo na pwede natin ibalik ang sasakyan na ating nabili sa dealer na ating pinagbilhan. And for me, hindi nakakatakot bumili ng second hand or used cars dito sa UK dahil meron tayong tinatawag na MOT or Ministry of Transport. Annual check-up po yan dito sa UK na makikita natin online ang mga history ng sasakyan. So, bago natin bilhin, kailangan ma-check muna natin kung ano yung mga previous na mga problema at kung ano yung mga future problema ng sasakyan. Dito po sa UK ay kini-check ang MOT every year. Kapag bagsak po yan, hindi po nila hayaan na i-drive mo yung sasakyan mo. So, kailangan ipagawa mo siya bago ka nila bigyan ng clearance or certificate. So, nakikita po natin yan online. Okay mga kabilabs, nandito na tayo sa bahay. Ayun ang bahay namin, oh. And nakabidyo na kasi baka nag-aantay na yung aming anak. Gusto kong makita ang kanyang mukha. Ang akala niya kasi red to. Hindi, nasa bahay na.
And para maiwasan natin maloko sa pagbili ng sasakyan mga kabilabs, make sure na gagawin natin yung part natin. Do your research para hindi tayo maloko. Meron pong mga ways kung paano natin malalaman kung nakaw ba yung sasakyan or na-change plate na ba siya dati. Makikita po nyo lahat yan sa online mga kabilabs. Pero magbabayad kayo ng extra fee. May binayaran akong ways para malaman ko kung ilan na yung naging owner nito, napalitan ba yung plate number, kung stolen ba to, or kung dati ba siyang, may balance ba siya sa bangko, kung i-finance ba siya dati. Okay, before or after buying the car, tanungin muna natin yung dealer kung nag-i-insured po sila ng temporary or drive-away insurance. Kasi dito po sa UK, hindi mo pwedeng i-drive ang isang sasakyan na hindi naka-insured sa pangalan mo. And next naman po, syempre magbibigay sila ng mga documents. Magbibigay sila ng VC5. Sa VC5, registration po yun ng sasakyan na kailangan naman po natin sa pag-a-apply ng tax. So lahat po yan ilalagay ko sa description box below kung paano mag-tax and paano mag-apply ng mga insurance. Sa insurance po, marami po kayong pagpipilian. Kayo na lang po ang mamili na pasok sa budget ninyo. Tayo bumaba. Ano masasabi mo? Ang sabi ko, Isang oras po kami bumiyahe mga kabilabs. sa performance is okay. Wala siyang kalampag. Wala siyang, hindi maingay yung makina, para siyang gasolina nga eh. Tahimik. Siyempre, what do you expect ba sa 2011? Siyempre, yung mga dashboard niya, may mga gasgas yung mga ganito. Pero yung in total, okay naman. Oo, yung performance niya, yun ang mahalaga dyan eh. Isang oras po kami bumiyahe. Thank you Lord sa paggabay sa amin. Eee! Pogi mo be? Pogi. Okay. Hello mister. Are you happy? Hello ka-vlogs. Yes. So nandito po tayo ngayon sa Little Hampton. Yan. Marunong na kami ngayon. Char. So, bumili tayo ng kotse. So, we decided na ito yung bilhin namin, mga kabilabs. Sa marketplace namin to na nakita. Hindi namin sila kilala. Pero dito kasi, mga kabilabs, kapag bumili ka ng sasakyan, pwede mo siyang ma-search online, yung history niya, kung gaano na ba siya katagal, at ano ba yung mga naging ano niya, performance niya. So, itong model na to is, Ano siya? Renault Twingo 2008. 2008. Okay. So, dito naman po Ang sa Renault UK. po, ano yan? Made from, France. France. France po siya. Okay. So, ipapakita namin sa inyo mamaya kung ano ang itsura nito. And, tingnan nyo mga kabilabs, hindi siya gamit. Hindi siya nalaspag, kumbaga, yun sa term natin. Malinis siya. At hindi dugyot yung last na gumamit. So, ang maganda naman, paano ba, anong nagustuhan mo sa, dito sa sistema ng yung pag meron kang sasakyan dito sa UK? Okay, yun. Makikita mo ang history niya sa online, MOT. Oo, tinatawag nilang MOT. MOT. Doon mo makikita yung history ng sasakyan kung ano yung dating sira. Oo. Tapos nagawa na. Kasi hindi papasya sa MOT kung may sira yung sasakyan. Oo. Every year kasi, May MOT. may MOT na kinakandak. Kasi kung wala ka noon at nahuli ka, ay magpe-penalty ka po dito. Kaya yun ang kagandahan dito sa UK mga kabilabs. I-search mo lang online yung plate number. Alam mo na agad kung anong history ng sasakyan. So wala kang Tingnan natin. wala kang maisisikreto dito. Ano pa yung nagustuhan mo dito, be? Okay, so ano pa yung nagustuhan mo dito, be? Maganda yung makina niya. Tahimik. Oo. Kasi nga dahil nga sa MOT, Test drive na yun. kahit wala ka ng dalang mekaniko, wala kang kasama, sa history pa lang sa sasakyan makikita mo. Oo. So, hindi naman mekaniko si Mister, pero
Ilang years ka nang nagdadrive sa Pinas, be? 13 years. 13. Ah!